May nag-message nga sa akin at nag-o-offer ng instant loan up to 20,000 pesos. Syempre, itatry ko dahil hindi ko pa rin nagagawa ng review to. Pero kayo, may nag-o-offer din ba sa inyo sa may mga text messages? Nako, wag na wag kayong magkiklik na link dahil hindi natin alam kung ano yung pwedeng makuha nilang information sa atin. So ako nga dito na ako agad nagpunta sa may Google Play Store at yes, meron nga silang application. So ang re-reviewin natin ngayon ay walang iba kundi ang Cash Ma'am na yes, ngayon ko pa nga lang din magagawa ng video. Kaya panoorin nyo hanggang dulo. Dahil papakita ko nga sa inyo yung loan details, kung kailan siya babayaran, buo ba siyang matatanggap, ano yung may experience natin pag malapit na yung bayaran at pag na-overdue tayo. Kaya inaumpisa na natin. Chinek ko nga agad-agad sa SEC kung nakaregistered ba sila and yes, nakaregistered naman. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na ditong pananakot guys ha. So disclaimer, hindi ko kayo hinihikayat na mag-apply dito. So ito purely for educational purposes para sa kaalaman nyo. Kung uutangan nyo ba to once na makita nyo yung ads nila online. Pwede ang national ID, SSS, driver's license, UMID, PRC, TIN, passport. At nagpapaloan doon ng 2,000 up to 25,000 pesos. So instant nga kaya? At na-release nga pala to, matagal-tagal na din pala, May 2024 pa. So ito na nga yung pinaka-homepage. Pagka pala first time borrower, ayan, 1,000 pesos ang possible na ma-offer sa atin. Another disclaimer, hindi to sponsored video. So ito, up to 190 days to pay and pwede din pala dito ang PhilHealth at PhilSys ID. So yung mga sasagutan, personal information, contact information, work information, saka valid ID. Ang contact reference dito ay 2, pero nangihingi sila ng Facebook profile link, pero ito optional lang din naman, saka yung email address, optional lang din. So choice natin yan kung ipaprovide natin or hindi. At sa may work information, pwede daw ang housewife, student, in short kahit walang trabaho. Pero naghahanap naman sila ng company name, ng company telephone number at monthly income. Kahit na ilagay pala dito housewife, meron pa rin ganito ang sasagutan. At sa may selfie naman, ayan, pipicturean yung ID at pipicturean pa pala yung proof of work photo. Pwede daw ang payslip, work permit, photo of workplace. Pwede pala yun, ano, kung saan ka nagtatrabaho, pipicturean. And remittance slip. At kailangan nga din ng selfie with valid ID. And dito nga, medyo natagalan ako dahil hindi ko siya mapicturean ng ang gamit ko is yung back cam. So, ilang beses siya nagsisystem error, kaya dito ko siya pinicturean sa may gamit yung front cam. And mag-give up na sana ako, buti is nag-go kasi gusto ko talaga makita kung magkano ba yung matatanggap dito. Nakalimutan ko pala, kung bago ka pala dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At ito na nga yung pinaka-loan details. So, mamaya na kayo mag-decide kung uutang ba kayo or hindi. Dahil ako nga is gino ko. Ayan, nag-accept ako ng loan dito. Na-offeran ako ng 1,000 up to 2,000 pesos. Ito lang yung matatanggap ko, 1,200 pesos. At may makakaltas na 800 pesos. So, interest, wala. Wala siyang interest. At yung babayaran ko is, same pa din, 2,000 pesos. Yun nga lang, hindi totoo yung up to 190 days kasi 7 days lang siya kailangan ko ng bayaran. At yung gino ko nga dito na uutangin ko is yung 1,000 pesos. Siyempre, pag kami mga offer na ganito is dito muna ako sa may mabababa dahil medyo malaking kurot to. Malaki tapos kurot. Medyo malaki din kasi yung makakaltas kaya dito na ako sa may mababa. So, sa may 1,000 pesos, eto, inutang ko talaga siya. Yung service fee ay 400 pesos. At yung matatanggap ko na lang ay 600 pesos. Yung interest, wala pa din. And yung babayaran ko, same amount, 1,000 pesos. At ayun, short term pa din siya dahil within 7 days kailangan nang magbayad. So, dalawang bayaran pala siya. 900 yung babayaran ko within 7 days. Tapos yung remaining 100 pesos ay sa November ko pa babayaran. Napakatagal. At nung chinek ko nga yung kanilang loan terms and agreement, so nagbasa-basa ako dito, may nakita ko sa interest na effective interest rate is 0.5% per day up to 15% per month. At yung late payment fees ay 0.15% per day. And sa may loan term, nakita ko dito is nagre-range daw siya between 14 to 150 days. Kung bibilangin ko tapos may 31 na ako magbabayad, within 7 days lang siya talaga. So medyo matagal-tagal din siya dahil may mga lumalabas na ganito, system error, pero ayun nga, hindi ko siya nilubayan and
Hindi ko na nga nilubayan. Eto na yung lumabas, OMG. Your application is failed. So, please try again after 7 days. O, diba? So, tinantanan na din ako, na-reject na ako. Ang kulit-kulit ko daw kasi. So, ayun nga, yung sinasabi nila dito na fast approval is, and medyo hindi totoo dahil, kagaya ko, kung nangangailangan talaga tayo ngayon, same day is hindi siya agad-agad. Pero dito, chinek ko nga yung ratings and reviews nila. Marami ding mga naglalagay na 5 stars. Pero kung ako sa inyo, huwag kayo dito magbase kung uutang ba kayo sa isang Ola or hindi. So, huwag kayong titingin sa may 5 stars. Pero nagbasa-basa nga din ako dahil nakalagay dito, ayan, fast and very convenient daw. Lifesaver daw during tough times. Fast approval, good service. Yung application process daw ay simple and approval was fast. Siguro para sa kanila, yes, doon sa may account nila. Pero binigay ko naman lahat ng information ko na hinihingi nila. Which is kaunti lang nga naman talaga. Pero yun nga lang, dito sa may fast approval is medyo tagilid tayo dito dahil kagaya ko nga, tinry ko siya talaga kahit na alam ko na ganun lang yung matatanggap, gino ko pa din. So, ito na nga yung pinaka dapat is binabasa nyo, yung 1-star rating. At dito nga may nakita ko na, pagka doon nangutang ka ng 2,000, ang marireceive na lang ay 1,200, which is correct naman doon sa may pinakita sa atin. At, ayan, you are required to pay it. So, in just 6 to 7 days. So, kagaya na sabi ko sa inyo, doon sa loan terms agreements, 14 days daw, between 14 days to 150, pero hindi naman. And they also call very early in the morning and continue to bother you even when you are at work. OMG. So ito, simula umpisa pa lang is tatawag at tatawag na. Kahit daw hindi mo pa due date. And next, rude and unprofessional. So not worth the very high service fee for a 6-day term. So on the 3rd day daw, the agents are already harassing you via text messages and phone calls before 8 a.m. and after 8 p.m. So, eto, sobra-sobra naman, nagpapahinga na yung tao. Tapos, okay, so meron pa pala, expect to get calls past 10 p.m. Walang humpay up to 10 p.m. pa. At paano naman pagka daw na-delay ng pagbabayad? So, dito nga magsasabi na ng mga kung ano-anong bad messages and threatening messages daw. At tatakutin pa na, i-report daw sa may company pagka hindi agad nagbayad. Pupunta daw sa barangay or sa police. Hindi daw niya recommended itong loan application na to. So, ayan lang guys. Dito chinek ko nga din pala kung sila ay nasa list ng submitting entity, so accessing entity. So, wala sila sa listahan ng CIC. Kaya hindi din nila nakikita yung mga record natin sa ibang loan application. Hindi din sila nagsasubmit ng data natin pagka na bad record tayo sa kanila. So ito lang guys, masasabi ko sa inyo, wag kayong magkiklik ng mga link na nag-o-offer sa inyo dyan sa my messages dahil sobrang daming offers kayo. Marami din ba? Wag kayong magkiklik dahil mahirap na nga ang buhay. Baka mamaya bigla ka magkaroon ng utang pagka nag-click ka ng link dyan sa may offer sa'yo sa message. So, ito nga pala yung gamit ko, Samsung Galaxy A17. Yung lagi nyo nakikita dito sa may vlog ko. Sobrang mura lang nito, pero sobrang ganda, kaya ito yung binili ko. Pero minsan nagsi-zero interest siya pagka binayaran nyo ng installment sa Laz Pay Later and S-Pay Later. Super cutie, Samsung Galaxy A17. So, yung masasabi ko lang sa inyo, guys, always be a responsible borrower. Pag kaya nyong bayaran sa due date na ipinakita sa inyo, wala namang masamang mag-go. Lalo na kung kailangan. Pero kailangan din, expect na pambayad doon sa may due date ha. Huwag kayong basta-basta accept ng accept. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! So, para sa akin, hindi ko siya maire-recommend dahil sobrang laki ng makakaltas. At kung ngayon ka nga nangangailangan is, hindi din siya fast approval. Kahit na binigay ko naman lahat ng mga hiningi nila, pinrovide ko naman yung mga information, so wala pa din. So, kayo ano yung masasabi niyo dito sa loan application na to? Comment down below. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!